Sitio Asistio, thank you so much for joining my live stream, and tandaan ninyo, love and acceptance begins with yourself. Bye! Hello mga bidarkada! Ako po si Abby Asistio at hayaan niyo ako na i-share ang aking kwento ng alopecia. Nag-start ako magkaroon ng alopecia 4 years old. Una, mga small patches lang siya na bilog-bilog. Tapos eventually, lumaki ng lumaki hanggang sa totally naging bald na ako. And eventually, nalagas din pati yung pilik mata ko tsaka mga eyelashes and eyebrows. So, hindi ko pa masyadong naiintindihan. Pero what was clear to me was that I was different from everybody else. Kasi, syempre, nakikita ko yung mga kalaro ko na buo yung buhok ko nila. Tapos ako nakasombrero ko palagi. Tapos tinatago ko yung ulo ko. So, siguro, naging insecure na rin ako as a kid. But one of my siguro refuge na lang din is my family talaga, that they protected me even during that time na I didn't know why I was different from everybody. Nag-try ako mag-wigs nung parang preschool ata, para hindi na lang din maging tawag pansin. Sombrero na lang, na iba-ibang design. Lahat din ng mga doktor pinuntahan namin, umabot pa kami sa Amerika to try to find a cure. So siguro dahil doon, nasanay na rin ako na nabubuli ako. Medyo extreme na yung hilahin yung sombrero ko or mahulog yung wig ko tapos pagtawanan ako. Pero sometimes I would really get stares and people saying, "Ay, kalbo," or "Ba't ka ganyan?" Na they're curious but at the same time, they don't know how hurtful it is for someone who's struggling with the condition. Na hindi ko rin naman sila masisi kasi lalo na when I was in grade school, hindi naman nila alam kung ano yung alopecia. Ako rin, I was also struggling with why I have this. I'm sure maging kayo ay nagtatanong, ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto sa disorder na ito? Pag sinabing alopecia, iniisip mo kaagad nakakalbo. So, pwedeng yung mga bald patches, mga poknat, pwede yung paglalagas ng hair, pero wala ka naman makitang poknat. Meron yung parang numinipis lang, gradually parang numinipis. Pinaka-common kasi yung pattern hair loss, yung nakakalbo, yung mga nakikita natin sa mga matatanda. Yung sa lalaki, parang ano siya dito, numinipis sa top, tapos nagkakaroon ng bitemporal recession, yung umuurong yung hairline. Yun yung namamana. Yung isa, telogen effluvium, yung naglalagas ng hair. Yan, maraming causes. Pwedeng kulang sa mga nutrients, pwedeng na-stress ng sobra, pwedeng nagkasakit, may underlying medical problem. May isa pa, yung alopecia areata naman. Yun yung mga poknat na nakikita natin. Na kung minsan, nagsa-start siya, maliliit lang, tapos dumadami hanggang mawawala na yung sa buong scalp, mawawala lahat ng hair, or pwede pati kilay, malalagas. Yung cause nun, actually unknown Pero, ang tawag doon, autoimmune disorder, kasi yung immune system natin, nilalabanan yung hair follicle natin. Ang problem sa alopecia areata, since unknown yung cause, yung hindi siya yung nagagamot as in forever, wala na after mo maggamot. Ano siya on and off ba? It's a chronic condition, yung paulit-ulit, pwedeng maging ganon. Maraming pwedeng gawin. Usually, since inflammation ang problem dito, anti-inflammatory ang mga binibigay. Meron yung pinapahid, meron yung ini-inject, meron yung iniinom ng mga gamot. Sabi nga, our hair is our crowning glory. Pero para kay Abby, hindi lamang sa buhok nakasalalay ang kanyang beautiful journey. My family and friends, never nila akong pinaramdam na kakaiba ko. They treat me and love me and accept me for being who I am. Siguro dun mas naging positive yung outlook ko sa buhay, and na-realize ko din na yung mga trials and struggles na pinagdadaanan natin, they're just meant to bring out the best in us, and they're meant to make us stronger and more courageous as people. Na-introduce ako sa isang produkto, subukan ko lang daw kung anong mangyayari, hanggang sa ginamit ko siya after a couple of months, hanggang yung mga kalbo na parts talaga tumubo pa. Siyempre na-excite din naman ako na bumalik yung buhok ko, natuwa ako, and so ginamit ko siya ng ginamit, hanggang ngayon meron na akong buhok. So sa pagkakaroon ko ng buhok, nagbibigay ka rin ng pag-asa na pwede pa siyang bumalik, pero hindi doon natatapos yung aking mission na mas maging informed and educated yung mga tao pagdating sa alopecia. Kinilala si Abby sa iba't ibang larangan, pero ang higit na kahanga-hanga sa kanya, ang pagiging advocate for alopecia awareness. And so in 2012, sumulat ako ng awitin, ang title ng Beautiful. Tapos, sa isang concert na tinawag naming Strip, kinanta ko yung kanta, first time ever na tinanggal ko yung
bandana ko. So nakita na ng mga tao na kalbo pala ako. Pero along with the stripping of the headpiece, it was a stripping of all the fears and the limitations that I related towards having alopecia. Natutuwa rin ako is with the awareness campaigns that we have been doing, mas mababawasan yung takot ninyo sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kasi when people are more informed and are more educated and aware, they are less judgmental. And they have more compassion towards the person who's going through the disease. So in our own way, we're trying to make things better. And then ngayon, other than being an artist, I'm also part of a company called Advocally, na ang main purpose of our group is to give platforms not just for artists like me to perform and to sing, pero to use it to cause awareness also for whatever advocacies that we have. Dahil sa kagustuhang makatulong at maging inspirasyon sa ibang may alopecia, kinilala siya hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. I would like to say thank you dahil sa'yo, na-boost yung confidence ko. Mas lalo kong nakilala yung condition ko at yung sarili ko dahil doon, natanggap ko kung ano yung meron ako. Natanggap ko yung sarili ko. Hindi naging madali yung journey ko para maabot ko yung pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral at maging isang ganap ng guro. But because of you, knowing your story, your experiences, and how you handle the situation, mas lalo akong na-inspire. Naniniwala ako na everything happens for a reason. Hindi tayo binibigyan ng sitwasyon sa ating buhay kung hindi ito meant na ikalakas natin, ikatatag natin, ikatapang natin. Natutunan natin kay Abby na basta positibo ang pananaw mo sa buhay, may self-love and acceptance, pwede ka magpatuloy, magtagumpay, at maging bida sa life.